isa sa mga problema o mga nais-resolbahin ng mga senador, yung problema natin pagdating sa online gaming. Naghain ng panukala ngayong araw si Senador JV Ejercito para tugisin ang adiksyon sa pagsusugal. Matatanda ang naghain naman ng panukala para sa total ban ng online gambling si Senador Mig Zubiri. Bukod dyan, nagbigay din ng pahayag ang dalawang senador tungkol sa liderato ng gobyerno o ng Senado. So para alamin po natin ang detalye tungkol dyan, makakausap natin si Marymon Reyes. Hi Marymon! Magandang gabi sa inyo. Bukod doon sa mga advocacy-driven, naghain din kanina si Senator JV Ejercito ng panukala na nais i-regulate ang online gaming o yung online gambling mismo dito sa Pilipinas. Nanawagan si Senator Ejercito sa NTC, lalong-lalo na sa iba pang mga ahensya na tulungan na nga silang maisulong yung pag-regulate dito. Lalong-lalo na open pa rin naman daw siya kung sakali rin na gagawing total ban ang online gambling tulad ng POGOs. Isa sa kasi tinitingnan kasi dito na issue na nagiging alarming para sa senador ay yung easy accessibility pagdating sa mga online gambling, lalong-lalo na sa mga e-wallet. Kaya nasabi niya, maganda raw simulan sa pag-regulate sa mga ito para raw masiguro nga na even ang mga menor de edad o kahit na sino may e-wallet, hindi lang daw basta-basta na makakagamit, makakapagsugal. Kasi ang panawagan niya rin lalong-lalo na sa mga nag-e-endorso ito, sa mga celebrity at influencers, isipin daw yung possible consequences ng impluwensya nila. Ito nga yung butas na bulsa at sirang mga pamilya. Dahil nga yung iba, nalulubog na raw sa utang, yung iba nakakompromiso na raw yung kanilang pamumuhay para lang daw makapagsugal. Kasabay din ito, si Senator Mig Zubiri din, naghain din siya ng kanyang panukala, pero ang gusto naman nito ay total ban talaga ng online gambling. Nakikita kasi na growing epidemic, silent epidemic itong online gambling addiction ng mga Pilipinong lalong-lalo na sa mga menor de edad. Pag-usapan naman natin yung liderato. Kanina, kinumpirma naman ni Senator Ejercito na bagaman hati siya sa pamimili kung si Senadora Chis Escudero raw ba o Senator Tito Soto ang kanyang pipiliin para sa liderato. Kinumpirma niya na isa raw siya sa mga pumirma doon sa resolusyon na nais panatilihin si Senate President Chis Escudero sa liderato. Though ang nasabi niya sa atin sa pagkakaalala niya, sa pagkakaalam niya, 15 to 16 daw na mga senador ang kasama sa mga pumirma rito. Samantala, si Senadora Mig Zubiri naman, sa kanya malinaw pa rin na hindi sa kanya pasado yung liderato ni Senate President Chis Escudero, kaya patuloy niya pa rin daw ikakampanya si Senadora Tito Soto. Pero kasabay din, dadagdag ko lang din si Senadora Risa Hontiveros na nag-file din ng kanyang panukala, kung babalikan lang natin online gambling, na nais din ngang ma-regulate ito, lalong-lalo na pagdating sa mga menor de edad. Sinusulong din ito na tanggalin na, ipagbawal na yung advertisement, yung pag-advertise sa online gambling, sa traditional media, sa social media, lalong-lalo na sa public spaces. Nakapailalim din doon sa bill na ipinal naman ni Senadora Risa na kung sakali man ay kumaaari magkaroon din ng limitation yung bettings at losses ng mga manlalaro, kung saan posibleng pagkaroon ng suspension yung gaming account ng isang manlalaro pag na-meet niya na itong mga limitasyon. Ang nakalagay pa doon, minimum of 30 days ang posibleng suspension kung sakaling ma-push through nga itong kanilang mga galaw para malimitahan na ang online gambling sa bansa. Balik sa inyo. Marymon, balikan ko lang yung liderato ha. So, totoo nga ba na maiiwan si Senator Risa Hontiveros sa minority? Mukhang ganun nga ba mangyayari? Actually, yan yung inaalam natin sa ngayon kasi nadagdag pa ni Senador Mig Zubiri na meron pang araw bubuin na veterans block. Ito naman yung Senate block na binubuo ng mga veterano o matagal ng mga senador tulad niya, sina Senadora Panfilo Lacson, Senadora Loren Legarda, dahil hindi nga raw sila natutuwa pa sa liderato at gusto nga nila na magkaroon pa ng pagbabago. Yung huli kasing nasabi ni Senadora Risa, may talks pa raw siya kasama sila Senator Bam Aquino para nga makita kung sino ang bubuo sa Senate minority. Pero ang malinaw sa ngayon, antabayanan natin kung paano nga ba mabubuo itong mga block sa kanilang opisyal na pagkukonvene sa July 28, ceremonial opening na 20th Congress, at July 29, yung siguradong araw na makikita-kita na ang mga senador at kongresista. Dito rin magkakaroon ng botohan kung sino na nga ba ang manunungkulan bilang Senate President. Kung mananatili ba si SP Chief
kung si Senator Tito Soto ba o magkakaroon ng ibang lulutang na pangalan para sa liderato. Marymon, si Senator Mig Zubiri no, sa kanyang press con ay nagsabi na Cheese or SP Cheese or presiding officer ng impeachment court na si Cheese Escudero ay may numbers dahil mukhang meron daw mga ipinangako na chairmanship posts no, sa committee. Meron bang ipinangako kay Senator JV Ejercito na position o retain ba yung position niya as Deputy Majority Leader or meron ba siyang committee na makukuha for sure? Ang nasabi kanina ni Senator Ejercito, itong kanyang pagiging Deputy Majority Leader ay mukhang magiging official na office na raw. So ito yung isa sa pinaka-inaabangan natin na tila naging parang pangako sa kanya. Pero ang isa pa sa tinanong natin kanina, kung naging factor ba yung impeachment na rumoroyo laban sa Vice Presidente kay Vice President Sara Duterte doon sa kung paano siya namili ng kanyang iboboto na manunungkulan bilang Senate President. Pero ang nasabi niya rito, bilang yun nga Deputy Majority Leader, hindi niya naman daw maaaring iwan yung mayorya. Kaya even though hati siya, kung kay Senator Tito Soto raw ba siya o kay Senator Cheese Escudero, nagsumama siya sa mayorya, kaya nandoon ang kanyang boto. Pero ang sa ngayon, ang malinaw sa kanya, yung mga committees daw na i-assign ay hopefully naka-align pa rin daw yun sa kanilang mga advokasya, sa kanilang mga interes, sa kanilang mga kapasidad. Pero ang malinaw din sa ngayon, yung kanyang opisina bilang Deputy Majority Leader ay magiging opisyal na sa 20th Congress.